Okay, good morning po sa ating lahat. Alam niyo po ba, naghanap lang po talaga ako para makapag-record. Naghanap po ako ng place para makapag-record ng tahimik. May nagpapatugtog po doon sa bandang likuran yung pinagre-recordan ko lagi doon, yung pinupuntahan ko to record. Maingay yung music nila. As in, parang may program yata. Mga popular music pa naman yung tumutugtog doon. Baka maka-copyright claim po tayo, and I'm so afraid na mangyari yun, especially pag may pinaghirapan ka ng isang bagay para makapagparating lang sa inyo ng mensahe ng Panginoon. Ang ganda-ganda pa naman po nito, excited ako. Alam nyo, ang demonyo minsan talagang tatapatan ka na Nagbasa ako ng Bible, nakita ko to, maganda, re-record ko na. Mas may maingay, parang nananapat talaga siya. Pero hindi niya kayang tapatan si Christ, no? Dahil nagtagumpay pa rin tayo. Nakahanap tayo ng magandang lugar, although malapit tayo sa kalsada. Ayos lang, hindi nakikita tayo dito. Wow. Ayun, so ito po ay matatagpuan po sa Romans chapter 13. Babasahin ko na lang po, no? Mula po sa talatang 11, matatapos po sa talatang 14. Romans chapter 13, 11 to 14. Lagets na po niya yung talata natin. So, if yes, no? Ito po siya. Pabasa ko sa inyo. Pabasa ng pasyon. No, joke. Ayan. Ayan. Put on Christ. Ayan ang kanyang tinatawag na heading. And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of his sleep. For now, makinig mo mabuti, ito po yung pinaka-heart of the matter. For now, our salvation is nearer than when we first believed. Balik tayo mamaya dyan. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness. Sabi pa niya rito, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Itong pinakamaganda sa lahat. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Okay. So, balikan po natin itong sinabi kong babalikan natin kanina. Tingnan niyo po ito. And do this, knowing the time that now it is high time to awake out of his sleep. For now, our salvation is nearer than when we first believed. Kailan ka na born again? Kailan ka tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo? Sabihin mo ng 19 kopong-kopong. Bawa, may edad ka na ngayon na tao, ikaw ngayon ay nasa 80 anyos na, tumanggap kay Christ way back 1960s, something like that, o 70s. Sabihin na natin ganon. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na kung kailan ka first na naniwala, mas malapit na ngayon yung time. Nung naniwala ka kay Kristo noong 1960s, malapit na po ang pagdating niya noon. Lalo na ngayon, 2026, at nabubuhay ka pa rin, no? At ngayon matanda ka na, mas lalong malapit na yung kanyang pagdating. Hindi po ba? Ibig sabihin, bawat pag-circulate ng daigdig, papalapit ng papalapit sa araw na iyon. Ibig ko sabihin, bawat pag-ikot ng daigdig, papalapit ng papalapit sa araw ng rapture. Pero kasi sa Bible, pag sinabi kasi, the day of the Lord, yun po talaga yung tinatawag nilang second coming mostly. Pero kung malapit na yung second coming, mas malapit na po yung rapture. Sapagkat yung rapture po, it is a secret event na tanging sa mga believers lang mangyayari. It's a silent event. Actually, the world will be amazed na saan yung mga tao, saan sila napunta. Millions have disappeared. Millions have vanished. Where are they? Na rapture po. Pero sasabihin siyempre nila, kinuha ng mga alien. Ayan pong paparating, especially sa pangunguna ng Antichrist. Ganun po ang mangyayari niyan. So, kaya kung if you're not founded in the Word of God, first, malileft behind ka. And pangalawa, baka magpatatak ka pa ng tatak ng halimaw. No? Susunod, sabi pa rito, the night is far spent. The day is at hand.
Malapit na talaga. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Isang tabi mo na ang darkness. Hindi lang isang tabi, itapon mo na yan. Tapos na yung mga panahon na iginugol natin dyan. Tandaan ninyo, lahat tayo pinanganak tayong hindi mananampalataya, lahat tayo pinanganak tayong unbelievers, lahat tayo pinanganak tayong makasalanan. Therefore, nung pinanganak po tayo, yan po mga bagay ng mundong yan ang kinahuhumalingan natin during that time. But now, tapos na po yun. Itapon na ang mga yan at mamuhay tayo kay Kristo Jesus. Okay? Sabi niya dito, let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust. Okay? Hindi yung puro inggit, puro laman, basta yung magawa ng mga unbelievers. Hindi na dapat nakikita sa atin yon. Minsan, alam ninyo, since tao lang po tayo, nagkakamali pa rin po tayo. Pero ako naniniwala po ako, pag ang isang Kristyano nagkamali, nandiyan ang Holy Spirit to remind him always na, hey, you have a new nature. May bago ka ng pagkatao. At yung bago mong pagkatao, yan na ang iyong ipamuhay sapagkat yan ka na ngayon. Hindi ka na yung dating ikaw. Okay, you're not the same person anymore. That's why it's so very easy for us to, anong tawag dito? To stand and go on in life with the love of Christ because of the Holy Spirit na nasa sa atin na. Yan ang kaibahan natin. Doon sa mga taga-mundo, walang nagre-remind sa kanila kasi hindi pa naman sila tumanggap sa Panginoon. Therefore, they don't have yet the Holy Spirit in them. Kaya alam ninyo, tingnan nyo po, magkaroon tayo ng comparison. Nung ikaw ay hindi pa mananampalataya at ngayong mananampalataya ka na, ano yung nakita mong malaking kaibahan? Abay, malaki, di po ba? Siyempre, malaking kaibahan ngayon dahil ngayon, you have Jesus at ngayon, wala ka ng gana sa kasalanan. Aminin po natin yan. Wala na po tayong gana sa kasalanan because we live in Christ Jesus. Or should I say, mas maganda, Jesus lives in us already. Okay? So, sabi dito, let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Pinakamaganda po itong 14, tingnan niyo po But, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Alam niyo nga naman, put on. Alam niyo sa Tagalog, nakakatuwa yung salin sa Tagalog, ibihis ninyo ang Panginoong Jesucristo. Ibihis ninyo. Kumbaga magsusuot ka ng damit, si Jesus ang isuot mo. Si Jesus mismo yung persona ni Jesucristo. Yan ang isuot mo. Okay? At naniniwala po ako, pag nakasuot sa'yo si Jesucristo, inhalin tulad siya si isang damit na isusuot mo. Yan po ang magiging bagong tatak mo. Yan ang magiging bagong nature mo. At yan na magiging bagong hangarin ng buhay mo. Si Jesucristo na nagmamahal sa atin. Nagbigay ng kanyang buhay, no? It is finished sa krus ng Kalbaryo. Sumigaw siya, natapos na ang lahat. At ngayon, makatitiyak tayo. Kung na kay Kristo ka, you are now a new creation. Okay? Hindi na ikaw yung dati. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Wala na yung dating ikaw. Kaya please lang yung dating ikaw, itapon mo na. No? Mamuhay tayo bilang mga naliwanagan. No? Hindi na yung mga dating tayo. Yung dating tayo, wala na po yun. Okay? Kaya mga ka-good vibes, kung hindi ka pa ka-good vibes dito sa ating channel, ikaw ay inaanyayahan ko. Pakipindot na po ang subscribe button. Maging ka-good vibes ka na. At walang ibang gaganda pa, kundi umaga pa lang nakakarinig ka na ng mga mensahe tungkol kay Jesus at sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. At kapag kaalam mo kung sino ka kay Kristo Jesus, yan ang pinakamagandang feeling na pwede mong maramdaman sa bawat araw. Ang Panginoong Jesucristo ang gawin mong sandigan ng iyong buhay. At kailanman hindi ka madadapa o madapa ka man, siguro minsan pareho nadadapa pa rin tayo. Pero madaling makabangon sapagkat ang magbabangon sa iyo ay banal na espiritu na naka-indwell sa bawat mananampalataya. At ang bawat mananampalataya ay mananagumpay na dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at hindi dun sa gawa mo. Okay? So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Thank you po. Thank you, Jesus.